yun, shout out sa inyo mga ka-everybody. Nakahanap din ako na mapapagparkihan dito. Safe na ako. Samantalang yung magpinsan nandun. Oh, yan. Maraming ditch yan mga kabady. Puro ditch. Puno ng ditch. Oh, hanggang dun. Diba? Habang nakaparking ako mga ka-everybody, moni habang naghihintay doon sa mga anak ng amo ko. Saka magpinsan, nagkaya yan silang dalawa na mag-yoga, exercise. Oo yun mga kabady. Uy, manalingon ko yung dates mga kabady. Yan o. Ito yan o dates. Nalingon ko mga kabady. Yan o. Alam niyo kung bakit namumulaklak na yan mga ka-everybody. Yan yung sign mga ka-everyone na patapos na ang winter. Summer parating na. Kasi hindi yan mamumulaklak mga ka-everybody pag hindi mahinit ang panahon. yun mga ka-everybody. Pag mainit na mainit mga ka-everybody, lahat yan mamumulaklak, mamumunga. So, iwan ko kung bakit pang summer talaga to mga ka-everybody na ano, pang mainit na lugar tong kahoy na to mga ka-everybody. Saka yun o. Kung dito pa ka-everybody, nakakabilib. Ayan o. Nakita niyo yan mga kabady. Bawat kanto dito mga ka-everybody may pulis na naka-standby dyan sa bawat roundabout. May pulis na nakatambay. Tsaka ano mga ka-everybody, yung iba yung naka-stay dyan na nagbabantay, iba rin yung pumapasok sa loob ng village. Nagro-ronda mga ka-everybody. Lalo na pag mabilisan dito mga ka-everybody, everyone. Pag ikaw ay nagawi sa isang yung kasulok-sulukan, asahan mo yan, may susunod na mga ka-everybody. Magmula doon sa bungad, sa gate. May pupunta na yung magro-ronda, tatanungin ka na. Katulad nung sinundo ko yung panganay mga ka-everybody. 12:30 na. Pinadiretso ako doon, walang tanungan. Tapos nung nakarating na ako doon sa bahay ng kaibigan niya, kasi dito rin yung bahay ng kaibigan niya mga everybody, bigla na lang may nag sirena, yung wutot ano. Tapos yun, lumapit siya. Sabi niya ano raw yung ginagawa ko, kasi nagparking ako kay everybody doon sa gilid ng bahay ng kaibigan niya. Walang matao-tao doon, tsaka yung mga nakatira doon parang official worker, yung government worker. Karamihan dito mga kaibigan diplomatic puro embassy, yung embassy ng buong bansa dito pa dito. Tinanong niya ako anong ginagawa ko, kasi mag-isa lang ako buddy. Sabi ko hinihintay ko yung yung anak ng amo ko nandito nagpapasunod. Sabi niya nag-okay mga ka-everybody, pero hindi siya umalis mga ka-everybody hanggang hindi kami umalis hanggang hindi lumabas yung anak ng amo ko. Hindi umuwi. So, tapos nung nakita niyang may lumabas mga ka-everybody, yun umalis na rin siya. Kaya ganun ang kasip dito mga ka-everybody. Pag alam nilang may kahina-hinala, mayroong kaagad na mamamasyal sa iyo, papasyalan ka, titignan ka, tatanungin ka. Kasi this oras na rin ng gabi mga kaibigan, midnight na. Kumbaga mag-aalauna na umuwi yun. So sana ganun mga kabady. Ano lang, naisip ko lang, parang nakakabilib lang, nakakahanga ba. Parang maganda sa pakiramdam. Yung ganun na may lalapit sa iyo, tatanungin ka. Pag nagtanong naman hindi naman ka naman pipilitin, pero gagabayan ka yan, babantayan ka hanggat hindi ka umalis doon. Kasi bisita ka lang.
baguhan ka lang. Makikita naman nila dito mga ka-everybody kasi lahat ng daan dito may CCTV dito sa loob ng DQ. So wish ko lang sana ganun din sa Pilipinas. Wish ko lang mga ka-everybody yung imposible na mangyari, pero sana magkaisa yung mga mayor na lagyan ng CCTV bawat boundary nila. Yung para boundary highway, yung boundary kabilaan may pulis, pulis sa San Pedro, pulis sa San Pablo, ganon. As in boundary ba? May mga checkpoint. Tapos bawat kanto sa highway straight may, di ba, may pakanan, may daan pakanan, dapat yung sa corner noon may pulis doon na nakatambay, nakaabang, naka-duty, tray shifting, di ba mga ka-everybody? Continuous para safety. At least yung mga tao, mga anak, mga nanay, magulang na nalilit ng pag-uwi, lalo na yung mga naglalasing na umuwi, i-safety sila sa daan, di ba mga ka-everybody? Kasi pag alam mo, makita mong naka-single motor, lasing, siyempre paparahin na nila yun. At sana wag na nilang pagmultahin. Kumbaga, total may patrol naman, 'di ba? Isakay na nila, iuwi na nila yung driver sa bahay niya. Tapos yung sasakyan, di iwan na lang doon. Kunin na lang ng driver na nalasing. Dapat ganun ang pulis natin. Kaya nga protect our people, hindi abuse our people, di ba? Pag pulis ka, dapat ginagabayan mo lahat yung mga tao nasa paligid mo. Kasi nga ikaw nga yung tagapagtanggol eh. Hindi ikaw yung nang-aabuso. Sa atin kasi ay, mahirap na magsalita. Sana ganun yung isip na mindset ba ng mga pulis sa mayor, yung gabayan ang mga tao pag lasing o kayo pag nagwawala, pinupulot na ng kinukulong. Huwag na pakainin, ikulong, huwag na pakainin. Bigyan lang ng tubig para magtanda. Siyempre matatakot na yung mga kabataan pag nagkagulo, pupulutan, ikulong, huwag na pakainin. Bigyan ng 1 linggo na kulong, tapos pakain lang tubig. 'Di ba? O pag tapos na 1 linggo, di may multa na 'yun. Pag multahin yung magulang per head 5,000. Para magtanda rin yung mga anak tsaka magulang. Siyempre pag ang magulang matigas ang ulo, pababayaan na 'yun. Ba't mo pasasakayin ng hayop inayupak na bata, tigas ng ulo? 'Di ba? Mindset lang ba? Imagination, diba? So hanggang dito lang mga ka-everybody. So bye-bye, habang wala pa sila, idlip muna ako mga ka-everybody para malakas ang aking paningin at energetic tayo mga ka-everybody. So God bless you all and put God first always. So bye-bye.